Panoorin natin guys yung diskarte ni Madam. Imbis na plastering na lang sana yung gagawin niya dyan, abay isipin yun, nilagyan pa ng bato para magkaroon ng magandang design, kumbaga sinaunang design. Para isipin mo, mga bato yan na pinag pile, pero ang ilalim pala bricks, hollow bricks pala. Matagal tumatapos. Isipin mo yung bato, may bigat din yung bato, kahit naman sabihin natin na hindi kalakihan, kasing kamuulan ng mga sanggol, mabigat-bigat din yan, diba? Ilang araw din yan ginawa. Pero pag natapos mo naman ang ganitong diskarte, maganda. Meron na ba nakita na ba kayo guys ng design sa atin? Kahit na lang sa pader lang ba, sa bakod lang. Ang kadalasan sa atin mayroon ganyan, pero hindi ganyan kalaki. At saka hindi lahat ng paikot ng bahay ganyan, di ba? Kumbaga design lang sa atin. Dito sa kanya pinaikot niya pati sa side ng hagdanan, sa likod, lahat ng wall. Ibang klase. Pero ang ginawa niyang style dito, plain lang siya. Hindi niya, tawag yun, may mga kulay puti. Yung napanood natin na bato na pinagtitinda sa ibang bansa. Ayaw ko lang kung napanood yun ba yun. May bato na pinagtitinda. Binibili ng isa-isa. Di ba may kulay-kulay yun. Maganda siguro kung pag ganun. Or baka pinturahan pa ito para lalong gumanda. Isang gawa. Siya lang mag-isa, si Madam. Vietnamese pala ito. Vietnamese pala yung babaeng gumagawa. Buong bahay kaya itong kanyang pinapurmahan. Bahay good talaga. Pagkaganda naman ng pagkadikit-dikit ng bato. Wow. Okay sa all right. Paikot.